pagdakila at pagsamba ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Pangalawa po sa ating pong parents in the Lord, mahal na Pastor Walter Almeida Estrada, sa kanya pong beloved wife, mahal na Pastura, Lina C. Almeida, at sa kanya pong mga beloved children, at happy birthday po, mahal na Pastor. Hallelujah. Ang beloved Weldy James Almeida, happy birthday din po sa iyo. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagpala po ako na nakatayo ngayon dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Dahil hindi po ako nakaprepare, pero napakabait po ng Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah. Halasave po ako way back 1999. Taga Davao po ako, mga minamahal. Isa po akong dating komunista, mga minamahal. Bata pa lang po ako. Bali 14 years old, humahawak na po ako ng barel. Bali doon po sa bundok ng Mount Apo, sa dako po ng Davao, sa bali likod po niya, dahil ang harap niyan tourist spot po. Amin po yung farm dahil ang aking ama ay isa pong Chinese na nagpa-farm ng mga kape, durian at iba-ibang prutas. Bali, nandoon po kami sa pinamumugaran ng mga komunista dahil para makasurvive po kami, sinusuplayan po namin sila ng pagkain at lahat gamot. At doon talagang, ang coffee po mga minamahal, talagang milyon ang kinikita niyan sa isang taon. Isang taon lang po namumunga yan. Sa kabataan ko po mga minamahal, napaka-worst po ang buhay ko. Hindi ko po kilala ang mahal na Panginoon. Isa pong Chinese ang magulang ko. Hiwalay po sila, mga minamahal. Talagang wala po akong pag-ibig. Pero napakabait ng Diyos dahil nandito ako pinili niya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Talagang dumating yung time na ibabam na ni Cory Aquino yung i-assault niya ang Davao. Hallelujah, nung presidente pa po siya. Ang sabi po ng aking mga loved ones, bumaba ka dahil ibam na ang bundok ng Mount Apo dahil i-assault ang lahat ng mga komunista dyan. At napakabata ko pa pumahal, mga nasa 17 years old, naging commander po ako, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay ko po sa bundok, mga minamahal, talagang hindi mo mawari na sa kabataan ko, hawak-hawak ang iba't ibang uri ng baril. Tapos po ang mga encounter, talagang iba-ibang encounter ang mga naranasan ko. At talagang pag dumadaan po kami sa labanan, mga minamahal, talaga pong ang mga bala na yan, parang siya pong umiiwas sa aking katawan. At ngayon ko po naunawaan, ako po pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay itinago ng aking mga loved ones at nadako po ako sa lugar ng Pampanga at nakapag-asawa po ako ng Kapampangan. Kaya nga po dito ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dako po ng Pampanga. Nasiran po ako ng adult squire na may breast cancer po siya, stage 4 po. Asawa po siya ng Australiano. Bali po, naging kasama niya po ako dahil napakayaman po niya. Isa po siyang milyonaryo, broken, talagang ano po yung business niya sa Pilipinas. So naging kasama niya po ako. Una po siyang na-save sa akin. Bali, napaka-wild ko po. Sabi ko, Aning, sabi na may mga baril po siya na may license. Sabi niya, Ning, hawakan mo yung baril ko, maningil ka dahil ang dami kong pautang, wala nagbabayad. Pero alam niyo mga minamahal, na awa po akong pumunta sa mga bundok ng Tarlac, Capas dahil makikita mo talagang halos wala nang makain ang mga nangutang sa kanya. At one day po talagang nagka-cancer po siya at stage 4 at siya po ay pinagaling dito ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi niya sa akin, Ning, magbago ka na, sumama ka sa akin. May gawain na kaya kang baguhin ng Diyos. Ang sabi ko, pari-pariho lang yan. Dumadalo din ako sa iba-ibang born again, hindi naman ako nagbago. Sabi niya, iba dito. Mabuti ang Diyos, mabait, pagagaling ka sa iyong karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, isang araw, talagang tinawag po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa ilang months yun, bago ko siya tinugon dahil parang ayaw ko po talaga sumunod sa Kanya. Nasa inuman po kami, nasa disco house po ako. Bigla na lang po may bumulong sa akin na matagal na kitang hinihintay. Puntahan mo ako. Naalala ko po yung sabi ng kaibigan ko na adult square na sa dako po ng Lunak. At ang sabi niya ay, overnight po, dumalo po daw ako. At nang dumalo ako, kasama ko po yung isang kaibigan kong napakayaman din po.
Sabi niya, anong napuntahan mo? Bakit puro nakaputi dito? Sabi ko, di ko alam, pero sabi ng kaibigan ko, Diyos dito buhay. Alam mo, mga minamahal, talagang hallelujah. Siya po, mga minamahal, di niya pinapansin dahil mga medicine po ang mga business namin. Sabi niya, hindi tayo yayaman dito. Sabi ko, wala akong pakialam, pinapakinggan ko paano binago ang mga tao dito. Iyak po ako ng iyak. First time ko pong umiyak, lumuhod pa ng mga minamahal. Overnight po yun. Hallelujah. Hindi ko makalimutan. Talagang sabi niya, uwi na tayo. Sabi ko, hindi. Mag-overnight ako. Umuwi ka kung gusto mo. Iniwan niya po ako sa gawain at talagang tinapos ko yung ating banal na overnight. Talagang naligo po ako sa aking luhod. Sipon, mga minamahal. Dahil first time ko po naramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Thank you so Jesus. much. There was Jesus. Sa tanang buhay ko dahil wala pa akong Kristo sa puso, hindi ko po siya kilala. Pero iniyakap po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, talaga nga nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Isang linggo, sabi ko sa beloved husband, isa din po siyang drug addict, mga minamahal. Sabi ko, pupunta tayo sa Jesus Miracle Crusade. Isama ko ang ating mga anak, tayo lahat. Humadlang po yung aking beloved biyanan, sabi niya, huwag kayong pupunta doon dahil papalayasin ko kayo sa pamamahay ko pag magpabautismo daw po kami. Sabi ko, huwag kang sumunod sa akin, sumunod ka sa akin. Dahil iba ang nararamdaman ko sa church na yon. Alam mo yun, ang araw Sanding yon, buong sangbayan ko po kaming nabautismuhan. Amen. Praise the Lord. Ang aking beloved husband, ang aking anak na si Bir, ang husband pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking anak na isa may nervous breakdown, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang isa din sa asma din po, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Glory to God. Ang pangapat po, butas po ang tinga niyan. Ang sabi po ng espesyalista, wala ng pag-asa. Dahil ang eardrum niya, tinusok niya po ng stick yan at talang basag po yan. Pero nang mabautismuhan po dito, mga minamahal, pinagaling at binuo po yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. At ang patunay po niyan, mga minamahal, bumalik po kami sa doktor. Nagtaka po siya, mga minamahal, isa pong espesyalista sa dako ng angilisyon. Sabi niya, paano nabuo ang nabalik ng kanyang eardrum dahil basag na po yan since baby pa po siya, mga minamahal, mga 3 years old. Alam niyo talagang hindi po ako makapaniwala. Subalit naging instrumentalist pa po siya sa dako ng Pampanga, mga minamahal. Napakabait ng Diyos. Amen. Pagpatuloy ko paglilingkod, nagpakainit po ako naglilingkod. Nang lamig po yung beloved husband, siya po taga-usig sa akin. Sabi niya, ikaw na lang din, ayaw ko na. Magpatuloy po ako, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Kasama ko po yung aking 4 na mga anak. Talagang sabi ko, kahit walang pamasahe, maglakad tayo. May time na dumadalo ako ang chinilas ko, pula sa yellow, mga minamahal. Makasakay lang ako ng jeep, tapos yung mga anak ko, 4 po yan. Pamasahe namin isa lang. Basta gusto ko makadalo, wala pa po kaming pagkain, pero dadala po ako yan. Bubusugin po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tahimik lang po sa church ang aking mga anak na yan. Pero kami lahat ginamit na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ngayon. At isang araw, mga minamahal, talagang yung panglima ko po, mga minamahal. At na-pregnant po ako, nahinto po ako sa paglingkod dahil bali 5 sakay bago ako makadating sa ating banal na gawain. Trials po kami dahil huminto ako sa trabaho, beloved husband ko, ayaw ko bigyan ng pamasahe. Isinilang ko po yung aking anak, di ko makalimutan. Ito pong buwan na to, June 28, 29 po, mga minamahal, birthday po niya ngayon. Yun yung pong ilang pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Suhi po yan siya, mga minamahal. Ang paa po yan, ubal-una lumabas at ang nagdesisyon po yung doktor na isisaryan po daw ako. At nang matapos po akong isisaryan, inuwi po ako ng aking biyanan sa dako po ng Magalang dahil hindi po ako umiinom ng gamot. At sabi niya, pag 5 mo ng anak yan, pag di ka uminom ng gamot, mamamatay ka. Sabi ko, sige, bahala kayo. Pinagbigyan ko sila, uminom ako ng gamot ko. Pinapahiran ko yung aking cesarean, mga minamahal. Pagkatapos isang buwan, inuwi po ako sa bahay. Ang alam ko po, magaling na ako. Hallelujah! Alam mo, magaling na ako, pero isang buwan, nilagnat po ako ng sobrang taas na lagnat. Tapos, ang sakit po ng aking operasyon. Pamutok po ito, mga minamahal. Lumabas po yung nana at dugo niyan.
infection pala pumakyat sa ating utak. At hallelujah, sabi po na nag-opera sa akin dahil mismo pinsan po ng aking beloved husband, maaalisan ako ng lisensya sa ginagawa ng asawa mo. Sabihin mo sa kanya, magpa-confine siya, sabi niya. Pero sabi ko, hindi ako magpa-confine. Dahil noon, ginamot na po ako, pumayag naman ako. Pero ngayon, ang Diyos na naman ang buhay ang aking tatawagan. Ang Diyos na naman. Pagbigyan niyo muna ako. Hallelujah. Sabi lang ang doktor sa akin, hallelujah, 3 araw lang. Yung sinasabi mong Diyos, pag hindi tumugon sa'yo, kukunin ka namin ang pirsahan dahil yung aking pong opera, mga minamahal, nabukas po yung hanggang 4 na layer talagang nana at dugo at kulay green na ang lumalabas. Alam mo pa, mga minamahal, sabi po kahirapan, nasa province po kami na talagang nasa dulo, isang bahay kubo, mga minamahal. Nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po akong biyanan, ay mamamatay yung aking manugang na yan kung hindi magpapadala sa ospital. Ma, pagbigyan nyo lang ako ngayon. Tatawagan ko yung Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Na sinasabi nyo, na hallelujah na hindi kaya akong pagalingin. Alam mo, mga minamahal, yung mga anak ko, 4 yun, maliliit, sa tabi ko. Alam ko, naghihingalaw na ako. Wala na akong papatlog na yung hininga ko dahil sobrang payat, buto-balat na po ako. Hindi ko na po kaya. Yung lumalabas po sa aking opera, talagang napakadaming mabaho. Nawari para akong aso sa higaan. Sabi na aking husband na, magpagamot ka na. Sabi ko, hindi. Susubukan ko ang Diyos. Ang Diyos ito bumubuhay ng patay. Nagpapagaling na ay tuloy karamdaman. Lord God, bless him in the mighty name of Jesus. Ngayon ko siya tatawagan, mapapatunayan kung totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Hallelujah. 1 taon na po kami nalagito sa paglingkod, pero sinubukan kong tumawag sa Kanya. Inaalala ko yung kabutihan niya. Inaalala ko yung mga patutuo dito. Hallelujah. Isang gabi na panaginipan ko ang mahal na pastor. Hallelujah. Nung sabi ng doktora, 3 araw lang. Ang mahal na pastor dumalaw sa aking panaginip at ang sabi niya, Anak, laksan mo ang iyong loob. Yes, Buhay ang Diyos hallelujah. na ating pinaglilingkuran. Yes, Lord. Anak, maganda ka. Dadalawin ka ng mga pangyarihan sa lahat. Glory to God, hallelujah. Alam mo, minamahal. Hallelujah. Maganda daw ako. Dadalawin ako ng mga pangyarihan sa lahat. Hallelujah. Pagkatapos mo noon, natulog po ako. Inisip ko po na ating mahal na pastor ay isa pong totoong propeta ng Diyos. Absolutely, glory to God. Glory to Jesus. Noong oras na yun, siya yung pinadala ng Diyos sa akin. Na isang komunista, wala po akong paniniwala. Hindi ko po alam. Pero pinapatunayan ng ating Diyos sa Jesus Miracle Crusade na ang ating propeta, ang mahal na pastor ay isang propeta ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hindi niya po ako kilala. Pero ang Diyos, pinadala siya ng Diyos sa akin. At ang sabi Thank you so niya, much, Lord Jesus. laksan mo ang iyong loob na dalawin Yes, ka hallelujah. ng makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos noon, mga minamahal, nakatulog po ako. Pagkapangalawang araw, sobrang sakit na lang pakiramdam ko. At ang sabi ko sa aking mga anak, pag ako'y namatay, manalangin ako na iuwi ko kayo, palahabilin ko na iuwi ko kayo lahat sa dako ng Davao. Umiyak po yung isang lalaki. Sabi niya, Ma, kung bubuhayin ka niya, babalik tayo sa kanya. Bubuhayin mo lang siya, mahal na Panginoon, babalik kami sa'yo. Narinig ko po yan sa aking anak, yung pinagaling na hanggang eardrum, mga minamahal. Alam mo, mga minamahal, para po akong ang lalim ng tulog ko na parang panaginip pero gising. Ang mahal na pastor, totoo po yung sinabi niya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unang narinig ko yung nagaslas ng tubig sa aking panaginip. At lumabas po yung napakaamong boses ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Doon po lumabas ang napakaamong boses niya. Na anak, narinig ko ang iyong panalangin. Amen. Nakikita ko ang iyong paghihirap. Dahil sa ikay tumawag sa akin at sumampalataya,
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panapatunayan ng mahal na pastor ay isang propeta ng Diyos ay hindi mo ako karapat dapat makarinig sa boses ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pero yung mga oras na yun, nag-tremble ako sa aking higaan. Lumabas yung nanat dugo sa aking higaan. Talagang hallelujah sa kanyang boses. Hallelujah! At nakita ng sa pangalawa kong panganay na anak, ang sinag ng langit, tagos sa aming bubungan, doon sentro sa aking higaan. Nakita ng aking beloved daughter yan, mga minamahal. Napakabait ng Diyos. At noong araw na yun, isinira niya ang aking sugat na yan. Amen. Praise the Lord. Napatunayan ko yan sa buong compound, mga minamahal. Hindi ko lang na-picturean dahil ang mga time na yun, sobrang trials kami, wala nakakita sa amin. Pero makita mo yung aking sisaryan kung paano sinira ng Diyos. Malinis po yan at maraming mga pagpatunay ang aking mga loved ones. Ang aking mga anak, ang aking doktor, mga minamahal. Hallelujah, napakabait ng Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Alam mo, huling habilin ng ating pinakamamahal ng Panginoong Isus. Anak, ikaw ay magpakalakas. Ikaw ay tumayo sa iyong mga kapatid. Doon sa mga nanghihina at nanglupay-pay na. Sabihin mo sa kanila, malapit na akong bumalik. Amen. Hallelujah! Sabihin mo sa nila, malapit na akong babalik. Magpakainit kayo sa paglilingkod dahil nalulugod ako sa inyong mga ginagawa. Nalulugod ako sa inyong mahal na pastor. Hallelujah! Hallelujah! Noong oras na yun, talagang araw na yun, pinagaling ako ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon. Lord. Amen. Hallelujah. At ating mismong compound, nakasaksi. At ang sabi nila, ang babae na yan, nababaho na, nakahiga na, hindi na makatayo. Bakit siya nakatayo ngayon? Amen. Ako'y nagpapatotoo sa kanila na pinagaling ako ng Diyos. Pinagaling ako ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah! Nung oras na yun, talagang mahal na Panginoon. Nung time na bumalik na ako sa Kanya, hallelujah, wala siyang pinagawa sa akin kundi mag-40 days. Kahabagan, glory to God. Sumama ko sa hayo, almost 8 years, mga minama. Ginamit ako ng uso sa Kanyang banal na gawain. At ito naman, dumating ang pagsubok sa akin, nababa ako ng panandalian, ibinalik na naman niya po ako ngayon. Hindi po magtatagumpay ang kaaway sa atin. Amen. Kahit tayo'y nagkukulang. Pag tunay ka na anak ng Diyos, ibabalik ka sa Kanyang banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Patatayuin ka niya. Hallelujah. Salamat sa kalakasan ng mga katawan. Salamat sa mga blessings sa aming buhay na ginagamit kami mga choir, hindi man po karapat-dapat sa dako po ng Pampanga, sa mga nasave ko po dako sa mga kalabos ko nasave sa dako ng Davao, kay brother Ken po doon sa dako po ng Davao. Salamat po na ginagamit mo rin po sila mga choir doon. Kaya lahat po ng kapurihan, kapasalamatan, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mga Panginoon. And God bless you po.